Hello everyone! Another day, another vlog, and another content. And this is the part 46 of my daily vlog or my daily content. And for today's video nga ay iPhone ko, labada day iPhone! namin. At habang naglalabada nga kami dito, tumawag kay Kim si Ma'am Shihazi. Si Mama Ayan Grace. nga po pala ang mother niya. Naman shout out kay Mami Hazi from Iloilo City. At alam niyo Minsan dito naman kami, sa guys, daily vlog na ginagawa, pinapakita ko din talaga kung paano ba namin i-spell yung araw-araw. Gaya nga nasabi ko sa inyo, kahit na meron akong budget pambayad, mas gusto ko talagang nahihirapan ako. Kumbaga ako kasi lumaki ako sa sa hirap, ganon. Nasa mukha ko lang yung pag-iinarte or mukha lang talaga ako maarte, mataray, pero sa totoong buhay wala akong kaarte-arte. Mahilig lang din talaga ako magsarap-sarapan at ganda-gandahan, ganyan. Nakakala mo talaga palaging nasa modeling. Yan lang naman yung aurahan namin pag naglalaba ako. Kinis-kinisan at puti-putian lang ang atake. Ano yan? Model lang labahan. Baka may ipapalaba kayo, open for home service kami. Joke lang. Pero gaya nga ng sabi ko sa inyo before, sanay talaga ako sa paglalabada. Kumbaga before, ayan din po yung naging source of income namin. While yung nag-aaral pa lang ako ng college, naglalabada talaga kami. 3 pamilya ang pinaglalabada namin ni mother. Kaya dahil sa hirap ng buhay namin noon, doon talaga ako nagsimulang mangarap. At napasabi talaga ako, ang hirap pala talagang maging mahirap. Kaya naman nung bata pa lang talaga ako, sinumpa ko na sa sarili ko na hindi dapat ako tatandang mahirap. Ganun. Kailangan ko talagang gumawa ng paraan para kahit papano makaahon-ahon tayo sa hirap. Dahil mahirap din talaga yung naglalabada kami. More on mano-mano kami. Kaya naman kung maaalala ko kung anong buhay yung meron kami or hanap buhay na meron kami ni mother before, feel ko sobrang hirap ng balikan mo. Yung kaya ko na lang paglabada ngayon, yung sarili ko, yung sarili kong damit o yung personal use ko. Hindi ko na ngayon kayang ipaglabada yung ibang tao. Actually, yung paglalabada namin ni Kim dito, kanya-kanya talaga kami. Kaya lang mas mauna talaga siya palaging natatapos. Mas madami kasi ako nilalaban sa kanya, yung baga mas dami akong sinusuot compare sa kanya. Kaya naman pag natapos siya, minsan tinutulungan niya ako ganyan. So ganyan siya kabait. Imbis na matulog na siya at magpahinga, matutulungan niya pa ako para kahit papaano mabilis daw yung gawain ko. Ako kasi nag-enjoy din ako pag ako talaga yung naglalaban ng mga malibag kong damit or yung mga pinaghubaran ko. Kasi iba din pag kayo mismo yung naglaba, kayo mismo yung naglinis, yung baga parang iba yung feeling niya eh. As in para sa akin, mas na-appreciate kong suotin yung damit lalo na pag ako yung naglaba. Ewan ko ba, yun talaga yung fantasy ko. Gusto ko talaga ako palagi naglalaban ng mga pinaghubaran kong damit. At syempre, naglabada na din kami dyan ng mga kortina, cover ng higaan, at kung ano-ano pa yung mga punda-punda. Kasi weekly din kami nagpapalit. So, ganun kami kalinis. Alam mo naman talaga, basta weekly kami nagpapalit. Pag naglaba kami, sayang naman kasi yung pinaglabahan natin, yung pinagwashingan natin, kung hindi pa natin isasabay yung mga dapat isabay. Kumbaga, minsanan sa isang linggo ang paglilinis or paglalabada natin. Kaya naman, i-grab na natin lahat ng opportunity. Kasi sa pang-araw-araw kong gawain, hindi naman most of the time meron akong client or meron akong customer. Kumbaga, nagsiset talaga ako ng time or oras or schedule para dito. Kasi as a buhay freelancer or a business owner, hindi mo din talaga lahat makokontrol. Kailangan mo talagang mag-schedule. Kailangan mo talagang gumawa ng time frame para kahit papano may susundin ka. So right after namin matapos maglabada, magsampay, so ito na, papunta na kami, nag-ayos-ayos na kami dito dahil pupunta na kami or duty na kami or magtatrabaho na. At dito nga nasa labas na kami ng maangay dahil duty na kami papuntang salon. Pupunta kami ngayong salon, magbabalot ng parcel. Tsaka mag-deliver. Pay ko po. Bibig pa rin. Tsaka magbibig pala kami mamaya. Samahan nyo kami guys. Alam nyo kung anong bibig namin? Graham. Graham ba? Graham natin paubos din eh. Ngayon guys, magpupunas kami ng kotse. Ay motor pala. Nabasa ng ulan. Samahan nyo kami guys. Bye-bye. Fast forward. Nandito na kami guys. Sa Banaba. Ha? Ganda. Saan ba? De, joke lang. Joke lang yan guys. Joke lang yan guys. Manapin mo nga ulit. Saan banda? Pero panapin. Manapit namin sa salon guys. Uy, may babait. Actually, hindi natin yung di-deliver natin. Parcel. TikTok gusto, TikTok ayaw. Mahal na. Gadsuko sa inyo, pre. Tama. Kim po, mag-deliver na po kami ng parcel. Alam mo talaga, napakadaming parcel eh. No? Ayun, may kasama tayong batang mabait. Ayan. Ako pa rin.
Right after mag-deliver ng parcel, nag-print out na din ako ng mga waybill dito, then nag-recording na ako. At yan naman din talaga yung usual or typical na ginagawa talaga namin. Kumbaga daily routine na namin yan at hindi na mawawala sa gawain namin yan everyday, lalo na sa akin. Kaya naman shoutout sa lahat ng customer namin, Luzon, Visayas at Mindanao, sa lahat po na tumatangkilik ng The Unbeatables product. Ang The Unbeatables product nga po pala ay maaari nyo ma-avail sa ating Black app at Orange app. At kung makapansin nyo naman sa daily vlog or daily content na ginagawa ko, araw-araw talaga kami nagbabalot dyan, madami man o hindi. And thankful and grateful lang din talaga kami sa lahat ng mga customer nagtitiwala sa amin at saka syempre sa mga kasama ko na tumutulong sa amin sa pagbabalot. At habang nagbabalot nga po pala kami, may bumisita sa ating bata na si Wela. Hello, Wela! By the way, kung hindi nyo po pala siya kilala, si Wela po yung minsan na nating tinulungan. Nung nagkaroon siya ng sakit at na-ospital siya. At isa po kami sa dahilan kung bakit siya nakarecover at kung bakit po siya unti-unting gumagaling. Through our prayers and the love of God. At after namin mabalot, tinawagan ko naman tong daddy ni Kim o yung kanyang papshi or kanyang tatay. Para naman kahit paano mag-update tayo kung anong balita na kay Kim. Kailangan din kasi natin i-update yung mga magulang niya. Kung kanina umaga, in-update natin ang kanyang mother. Ngayon naman pong gabi ang kanyang father. So right after namin sa salon, dito na kami sa baking station or sa aming baking area. At anong gagawin namin ngayon? Siyempre kung ano yung malapit na maubos. Ang malapit na maubos ang aming chocolate mousse graham. Kaya ayan po yung gagawin namin. Kaya naman shout out sa lahat ng aming mga reseller na masisipag, matsatsaga at higit sa lahat pumapaldo sa pagpapa-order. Naman open na open po kami sa lahat ng mga taong gustong kumita or gustong magkaroon ng extra income. Kaya naman kung taga Maribeles lang din naman kayo, gusto nyo ng extra income, extra sideline, PM nyo na kami dahil meron tayong GC. Sa GC makikita nyo lahat ng presyo ng mga product. May reseller price at selling price. Kaya siguradong kikita kayo. Chewy! At sigurado kayo na lahat ng product na inuulit na namin ay garantisado, lisensyado at masarap. Sarap na inuulit-ulitan, binabalik-balikan, tinatangkilik ng karamihan. Dahil nga dito may benawa kagad tayo ng brownie. Malamang. Ayan. Approved naman sa kanila. And going back to the topic, dito busy-busyhan na naman ako sa pag-mimix na mga kung anik-anik. Saan gagawin namin dito? Yung chocolate mousse graham. Na kung saan hindi tinipid, hindi tinamad. Made with love and inspiration. Kaya siguradong masarap yan. At higit sa lahat, hindi nakakaumay yan. Hindi mo titigilan hanggat hindi mo nauubos. Kaya sa lahat ng mga nakakapanood sa amin, lahat ng kasubaybay, wala kayong masyadong pinagkakaabalahan. Sabay-sabay na tayong pumaldo at magsipag-sipagan. Dahil sobrang hirap pag wala tayong extra income, wala tayong extra sideline. Kumbaga, ang hirap pag wala tayong pera, ganun. Dahil ako, hindi talaga ako sanay ng walang ginagawa. Sanay talaga ako yung busy-busyhan, maraming pinagkakaabalahan. Naman ginagrab ko din talaga yung opportunity the moment na meron akong available. Kasi isipin nyo, yung mga oras sa panahon, hindi yan, lumilipas yan as hindi nyo na siya mababalikan. Kumbaga, wala nang rewind sa buhay. Magiging memories na lang din ang lahat. Kaya naman hanggat meron tayong chance or pagkakataon, gawin na natin yung best natin. Alam mo naman talaga, hindi. Gawin lang din talaga natin yung mga bagay kung saan tayo magiging masaya at saan tayo mag-grow. Dahil isa din yung sa mahalaga sa buhay, kung ano yung makakapagpasaya at makakapagpaligaya sa'yo. At the same time, yung mag-grow tayo as a person. At higit sa lahat, makakapag-influence tayo in a positive way. Kaya naman ako, lagi akong gumagawa ng mga daily content, daily vlog, para kahit paano may inspired akong ibang tao. Hindi naman sa lahat, pero for sure, may mga nai-inspired ako sa inyo. Kasi nakaka-receive na rin ako ng iba't ibang compliments. O diba, direct message sila sa akin. Kaya naman sinisipag din talaga ako gumawa ng daily content para kahit papaano may nai-inspired talaga akong tao, gano'n. Kasi ayun din nakakapagpasaya, nakakapagpaligaya sa akin kung bakit ako naglo-look forward sa hinaharap ka na. Kaya naman mas lalo ko pang gagalingan or paghuhusayan. Hindi mo naman kailangan din maging the best sa buhay. Ang kailangan lang din po natin talaga itanggapin lahat ng imperfection natin. At higit sa lahat, kung saan tayo nag-i-enjoy at kung saan tayo nagiging masaya, ayun po yung i-focus natin. At syempre, wag natin papabayaan ang ating career growth and advancement. Basta sa buhay, habang nag-e-enjoy tayo, dapat wag natin pinapabayaan yung career growth natin. Kasi ang hirap din talaga nung walang-wala tayo. Kaya hanggat may pagkakataon ako para kumita, gagawin ko talaga. Kaya naman, right after namin gumawa ng chocolate mousse graham, eto na si Bakla. Bisibisihan na naman dahil uuwi na kami. Kasi nasa around 11 or 12 na yata nito. Basta ganun na kasi normal na uwi namin. Naman bago kami umalis, pinunasan ko muna yung sasakyan namin dahil nga basa-basa, dahil nga sa ulan-ulan. Kasi dito sa amin, panay ang ulan, minsan na araw, tapos ulan ulit ganun. Kaya naman huwag tayo magpapa-apekto sa ganyang sitwasyon. At pag alis nga namin dito sa Balaba, dumiretso pa kami sa isang tindahan. Yes, dito lang to kay Ate Sexy, ang nagbebenta ng barbecue, na umaabot hanggang madaling araw. Na lang ang nagtitinda ng barbecue dito na nag-open yung mga alas 8 or alas 9. Kumbaga sa duty, palagi siyang night shift.
Kaya naman kung wala kayong mabilihan na ulam, lalo na kung gabi, ay dito na kayo kay Ate Sixty, number 1. Isa din siyang sarap na inuulit-ulitan, binabalik-balikan. At tinatangkilik siya ng kabataan. Ewan ko ba dito kay Ate Sexy? Ang daming bagay na kumikis sa kanya. Minsan nangangarap na lang din ako na maging Ate Sexy. Basta GB-GB lang talaga pag nagkikita kami. Basta more on tawanan at kulitan lang din talaga pag binibisita ko siya dito. At finally, nakauwi na kami dito sa Maangay at na-prepared ko na yung pagkain namin. O di ba simpleng pagkain lang yan? Ganyan lang po ako kasimpleng tao. Walang halong pag-iinarte sa buhay. Kumbaga hindi tayo maselan kung anong ulam natin. Matuto tayong magpasalamat sa lahat na kung anong meron tayo. At matuto tayong i-appreciate lahat ng bagay na ibinibigay sa atin ni Lord. Dahil naniniwala ko lahat ng kahilingan natin at kagustuhan natin ibibigay din sa atin ni Lord in a right time. And of course, kailangan din talaga natin pagsumikapan lahat ng bagay. At hindi ko na nga pala papatagalin yung videong to. Salamat sa panonood. At kung na-inspired man kayo sa video creation namin, huwag nyo naman kalimutan na i-share. At syempre, follow nyo rin ako. And see you again on our next vlog. Bye-bye!